Cherry B. Ako naman si Cherry Lynn. Kami ang owner ng Ilocana Handicrafts. Ano ba yung pag-usapan natin ngayon, sis? Bale, tatalakayin natin sa unang episode natin kung paano nga ba nag-start ang Ilocana Handicrafts. Tara! Simulan natin ang kwentuhan. Nag-start ang Ilocana Handicrafts during the pre-pandemic. Start kami mag-resell ng mga baskets. Tapos, may lumapit sa community na marunong palang mag-hobby. Marunong mag-hobby at marunong gumawa ng frame ng baskets. Ngayon, nalaman nila na nagbebenta kami ng baskets. Kaya nag-volunteer po sila gumawa ng mga baskets ng Ilocana. Doon nag-start yung community ng craftsmen and weaving doon sa Lawak. Ang aming mga items ay available sa Shopee, Lazada, TikTok, plus may mga resellers kami all over the region. And then nung hindi ma-meet yung order, and may mga nag-a-ask na rin kung meron ba kaming available na cloth. Kaya sa community, since may available na garment maker, nag-start na rin kami mag-alok ng mga cloth para sa baskets. Plus dumami na rin po yung mga workers ng Ilocana Handicrafts, hindi lang sa Lawak, meron na rin po sa Binalonan, tsaka San Manuel. Ayun, dun po nag-start ang Ilocana Handicrafts. Dati, nag-umpisa yung una nating craftsmen sa bahay nila. Ngayon, nung madami yung orders, di ma-meet yung deadline, nag-source out tayo sa Usurubyo. Nag-umpisa tayo na dun lang sa bahay na hiniram natin yung papagdo. Doon sila nag-start. Doon mismo sa harap ng bahay. Ngayon, ayun yung progress. Nagkaroon na tayo ng manufacturing sa Lawak. Plus, sa finishing area, nagkaroon na rin tayo ng office. Na-improve na rin natin stock area natin dito sa San Manuel. Dati isipin mo yung from papag, nag-start ka sa papag, hiniram mo lang. Then, nung alam mong kulang yung production, nung alam natin kulang yung production, nagpagawa tayo ng tolda. Kaya lang, yung time na yun, naisip ko, nababasa yung ratan. Kaya tayo gumawa ulit ng building, maliit na building, para sa mga workers at para sa mga frames ng mga baskets natin. Ayun, ang laki ng, kung titignan mo, ang laki ng gap na nagpo-progress na yung Ilocana ngayon. Saka thank you Lord kasi may office na tayo, meron na rin tayong naayos na yun sa finishing area, sa stock area, tapos magpapatayo ulit tayo ng manufacturing area para sa mga workers natin na craftsmen. Tuloy-tuloy yung progress. Ayan. So, malayo na, pero malayo pa yung katahakin ng Ilocana Handicrafts. Pero thankful kasi may mga progress bawat taon. Simula nag-umpisa na talagang isipin mo na nag-umpisa kami sa isang papag lang at hiniram pa lang namin yun. Ayun. Thank you Lord kasi binibigyan kami ng regular customers na bumibili paulit-ulit dito sa Ilocana Handicrafts, sa brand na Ilocana Handicrafts. Nag-thankful po kami sa mga family namin, Alarcio family, Baltazar family, sa mga customers ng Ilocana Handicrafts na tumatangkilik ng gawang Pangasinan. Dahil doon, nakakatulong sa community, nagkakaroon kami ng maraming workers na nangangailangan ng trabaho at tuloy-tuloy lang, dumadami yung natutulungan sa community. Hindi lang owner yung natutulungan, lumalawak yung nagkakaroon ng job dahil kay Ilocana Handicrafts, dahil sa mga customers na tumatangkilik sa produkto namin. Thank you sa mga customers namin at sa mga magiging customer po namin. Ayan.
So ayun, thank you po sa panonood sa aming unang episode. Ang next naman po na tatalakayan namin sa next episode ay Tips kung paano i-handle ang negosyo. So ayun lang. Bye! bye-bye! Thank you!